Ito na mga kaibigan, na-release ng spoiler link chapter for 267 na Jujutsu Kaisen. Then guess what? Mainit-init nga ang topic na ito dahil muli magbabalik si Nobara sa current chapter na ito. So hindi ko na papatagalin pa, let's go! Sa pagbuwad nga ng spoiler link for 267, may flashback nga mangyayari between Yuta and Gojo. May kita nga natin si Yuta at Gojo na nag-uusap habang nagpa-practice ng soul swapping. Nag-ask nga ng request si Yuta na kung pwede nga daw na ibigay sa kanya ang last finger ni Sukuna para ma-digest ni Rika at magaya ang curse technique nito. So it confirmed na nasa pamamahala pala ni Gojo Satoru ang last finger ni Sukuna. But suddenly ay nag-decline si Gojo dito. Dahil para sa kanya hindi nga daw sapat ang requirements na kinakailangan ni Yuta para magaya ito. Then napaka-complicated nga rin daw ng shrine ni Sukuna. Pero napakasugal nga daw kung wala daw silang connection sa King of Courses habang lumalaban. Then dito nga sa panel na ito mga kaibigan ay in-explain ni Yuta Okkotsu ang pros and cons ng kanyang curse technique na copy. Nagre-require nga daw ito ng quantity or body parts ng target para magaya ang city nila. Kung mas malaki nga yung part na katawan na na-consume ni Rika ay pwede niyang magamit ang curse technique nila ng maraming beses. Pero kung isang strongest sorcerer ang gagayahin ni Yuta katulad na lang kay Sukuna ay kinakailangan niya itong gamitan ng binding bow. Ang negative effect nga nito ay malilimitahan ang paggamit niya ng curse technique nito. Then another con or kahinaan ng kanyang curse technique pag ang target ay nakagamit ng reverse curse technique. Kasi once na gumamit ng RCT ang target ni Yuta na na-consume niya ay mababaliwala ang nakain ni Rika. Kumbaga back to the zero. That's why sila Hana and Angel din Inumaki ay hindi binalik yung mga part nilang katawan na nawala kahit nandoon si Shoko. Dahil kinonsume nga ito ni Rika para magamit ang own city nila. Then pinag-usapan nga nila yung about sa resonance. Nagsabi nga si Yuta Okkotsu kay Yuji Itadori na engrave nga daw ang katawan nito sa curse technique ni Sukuna. Kumpirmado nga ito dahil nakita mismo ni Gojo Satoru gamit ang kanyang 6 eyes. Alam naman natin na hindi nagkakamali ang 6 eyes ni Gojo when it comes sa pagtingin ng curse energy ng target. Back to the present nga mga kaibigan, habang naglalaban ang dalawa, napansin nga ni Sukuna kung bakit nawawala yung dalawang finger ni Yuji Itadori. Even though nakagamit naman ito ng RCT ang ating bida. Then dun nga ay napagtanto ni Sukuna na ginamit pala ni Yuta Okkotsu ang finger ni Yuji Itadori para magaya ang kanyang curse technique na shrine. Kaya nung naglaban sila sa mismong domain expansion ni Yuta Okkotsu ay naging malaking katanungan sa kanya ang paggamit ni Yuta ng own city niya. Kaya this time ay naiintindihan niya na dahil nga ito kay Yuji Itadori. At sa scene naman nila Utahime at Gakuganji ay pinag-usapan nga nila dito yung about sa last finger ni Sukuna. Nakatago nga ito, then ang special curse object nga daw ay mahirap mawasak at gamitan ng Jujutsu processing. Pero may isang tao nga naisip si Utahime para magamit nilang panglaban ng last finger ni Sukuna sa kanya. At walang iba kundi si Nobara. So it confirm mga kaibigan na buhay si Nobara sa current spoiler league na ito. Bali hinihintay nga lang ni Utahime magising si Nobara para magawa ang kanilang plano. Then ay na nga mga kaibigan, sa panel nga na ito ay makikita natin si Kugisaki Nobara na hawak-hawak ang kanyang curse tools at sinabi ang katagang Rejoice Boys dahil nagbabalik na siya. So hindi tayo binigo ni Gege Akutami na kahit papaano ay buhay ang best trio ng Jujutsu Kaisen. At dito nga mga kaibigan ay ginamit ni Nobara ang kanyang curse technique para paulanan ng atake ang curse object finger ni Sukuna. At ayun na nga naging successful ito dahil naapektuhan ang original OG form body ni Sukuna dahil sa curse technique ni Nobara na kayang madamage ang soul ng target kahit saan itong lupalok nakatago. Naging malaking suliranin nga ito sa King of Courses dahil hindi niya magamit ang kanyang domain expansion dahil sa sure hit effect na na-receive niya coming from Nobara. Natuwa naman si Yuji Itadori dahil nalaman niya na buhay si Nobara at tinutulungan siya nito ngayon. Kahit hindi na pinalagpas ng ating bida ang pagkakataon para lapitan ang King of Courses at i-activate ang kanyang own city na Soul Dismantle. Habang nagpapatuloy nga ang laban ay napansin ni Sukuna na hindi na nakakapag-heal si Yuji gamit ang RCT. Kaya sa kanyang isipan ay nasa limitasyon na ang ating bida. Sakto pagsuntok nga ng ating bida ay nagulat na lang si Sukuna dahil para nagkaroon ng instant delay yung punches ni Yuji. Kaya hindi niya ito na-predict agad. Then sa panel nga na ito, kung inyong mapapansin, ang ating bida ay wala talagang emosyon ang kanyang mukha na nakapokus lang talaga sa pagtalo sa King of Courses. Muli nga mag-charge ng pagsuntok si Yuji at nag-iwan ito na katagang bigyan na natin na katapusan ang cycle na sumpa na ito, Sukuna. Then bang, another black flash mga kaibigan coming from Yuji Itadori ang na-receive ng King of Courses.
na tumagos talaga sa kanyang sikmura at doon magwawakas ang spoiler link ng chapter 267. Grabing spoiler link nga ito mga kaibigan dahil ang best trio ay buhay pa rin dahil sa pagpapakita ni Nobara Kukisaki para tulungan ang ating bida from a long distance sa pagdamage ng soul ni Sukuna. Kaya wala talagang takas dahil sa OP curse technique ni Nobara. Bukas upload natin ang full chapter video ng 267 na ito. By the way, shoutout pala kay Kuya Kyle Valeres, nakatrabaho ko sa Balintawak Riverview. Then kay Rachel Nobles. Ayun lang, thank you sa panonood. See ya!